Magandang umaga po, maupo tayo lahat. Secretary Voltaire Gasmin, Secretary Albert Rosario, His Excellency Archbishop Giuseppe Pinto, Dean of the Diplomatic Corps, Excellencies of the Diplomatic Corps, Mayor Maria Larni Cayetano, General Edoban, Police Director General Raul Bacalso, MMDA Chair Francis Tolentino, Major Service Commanders, officers, and members of the Veterans Federation of the Philippines, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, talaga naman po magandang umaga sa inyo lahat. Maraming makasaysayang pangyayari ang naganap sa buwan ng Agosto. Isa pong kaganapan na naitala sa Agosto ay ang unang sigaw ng himagsikan na pinangunahan ng magigiting na katipunero. Sa buwan din pong ito, nagwakas ang madugong ikalawang digmaang pandaigdig. Personal din po sa akin ang talab ng Agosto dahil sa buwang ito, pinaslang ang aking ama nang pinili niyang bumalik sa Pilipinas para ipaglaban ng demokrasya. Agosto din po pumanaw ang aking ina, ang ina ng ating po tinatamasang demokrasya. Aking pong lolo ay binawian rin ng buhay sa Agosto nung ipinoproblema po niya yung death sentence ng aking ama. Ako naman po ay nakaligtas sa isang ambush noong August 28, 1987. Talaga pong makasaysayan para sa amin ng Agosto, pati na po ang partido ko pong Liberal Party halos naubos nung Plaza Miranda bombing, Agosto 21 rin po. Marahil angkop nga po sa pagtatapos ng Agosto, ipinagdiriwang din natin ang pambansang araw ng mga bayani. Subalit tulad ng mga bagay na nakasanayan ng gawin, tila napabaliwala na ang tunay na kahulugan nito. At nakakalimutan na ng marami kung para saan at kung bakit ba natin ito ipinagdiriwang. Isang paraan po natin ito upang lalo pang tumatak sa ating mamamayan ang halaga ng pagsisikap at sakripisyo ng ating mga bayani. Araw-araw itong isabuhay upang wag na nating maulit pa ang mga kamalian ng nakaraan. Tunay nga pong kanlungan ng mga bayani ang ating bayan. Maraming bayani ang nailimbag ang kwento ng buhay sa mga pahina ng libro at napatunayan ng mga monumento. Subalit may mga bayani din tayo na sa kabila ng napakahalagang papel na ginampanan sa kapayapaan at kaayusan sa bansa ay naisantabi at tila kinaligtaan ng kasaysayan. Mga sundalong hindi nabigyan ng hustong pagkilala. Ngunit hindi man naibantayog sa kasaysayan na kanilang mahalagang kontribusyon, hindi ito hadlang para bigyan sila ng pantay na pagkilala ng lipunan. Saludo po ako sa mga sundalo nagbuwis ng buhay at inilaan ang kanilang panahon at pagod sa pagsisilbi sa bayan. Sa pagtitipon natin ngayon, karapat-dapat lang nating ipagdiinan at ipagtaasan ang kanilang kabayanihan. Sa mga sandaling kinakailangan ng ating bayan ang mga tagapagtanggol ng kalayaan at kapayapaan, hindi sila nagatubiling magbuwis ng buhay. Hinubog nila ang kasaysayan upang may maipamanang matiwasay at payapang komunidad sa mga susunod na henerasyon. Salamat po sa inyong tapat na pagtupad sa sinumpaang tungkulin. Salamat sa inyong sakripisyo para sa kapakanan ng mga Pilipino. Maraming salamat din po sa ating mga veterano na kaagapay ng ating gobyerno sa pagtahak sa tuwid na daan. Patuloy kayo nagsisilbing ehemplo ng kagitingan at pagsiserbisyo sa bayan. Hindi na lang po kayo ang nakatutok sa kapakanan ng bansa. Nasa likod na po ninyo ang gobyerno upang alalayan kayo at tugunan ang mga kakulangan sa natanggap ninyong serbisyo. Sa pangunguna ng Philippine Veterans Affairs Office o PVAO, pinabuti na po natin ang serbisyong pangkalusugan para sa ating mga veterano sa pagbibigay ng akreditasyon sa halos 300 ospital na mga ngalaga po sa inyong lahat. Asahan ninyong puspusang isa sa katuparan ng gobyerno ang mga programa para sa inyo upang suklian ang walang humpay ninyong paglilingkod sa bayan. Para naman po sa ating mga sundalo sa kasalukuyan. Salamat sa inyong kahandang ipagtanggol ang ating teritoryo at ang mga Pilipino. Sa matagal na panahon, ipinamalas ninyo ang di matatawarang kabayanihan na panatilihin ang kapayapaan sa kabila ng maraming kakulangan na nararasan ng inyong hanay. Hindi na po kinakaligtaan ngayon ng ating gobyerno ang pagpapabuti sa inyong mga kagamitan at pagpapahusay pa sa inyong kakayahan.
Mulat tayo na hindi matatalo ng sibat ang mga baril. Hindi uubra ang dekatig na bangkang panahon pa nilapo-lapo sa armado at naglalaki ang mga barko. At lalong hindi sapat ang tapang kung nakukulang naman sa lakas at dami ng mga kagamitan. Tinutupad na natin ang ating pangarap na kapag sinabing sundalong Pilipino, kinikilala at iginagalang ng buong mundo. Sa araw na ito, gusto ko din kausapin ang mga sibilyan, lalong-lalo na ang ating mga volunteer sa kampanya na napagsimula sa pagpabagong tinatamasa natin ngayon. Sabay-sabay po tayong tumugon sa panawagan para sa pagbabago ng hindi iniisip ang pansariling interes. Dahil sa inyong pakikiisa, malayo na po ang ating narating sa loob lamang na maikling panahon. Subalit, kahit marami na tayong napagtagumpayan, tiwala akong marami pa tayong magagawa upang mas mapabilis ang pagsugpo sa kahirapan at korupsyon sa lipunan. Tiwala po akong patuloy pa tayong magbubuklod at magbabayanihan para makatulong sa mas nakakaraming Pilipino. Nabigyan tayo ngayon ng pagkakataon para gawin muli ang tama tulad ng ginawa at ipinaglaban ng ating mga bayani. Handa po akong unang magsakripisyo. Subalit tulad ng lagi kong bukang bibig, hindi ko po kayang pasanin ng mag-isa ang kalbaryong dinatnan natin. Hindi po kailangan ng bansa ang isang Superman para maresolba ang lahat ng problema natin. Ang kailangan po natin ay bayanihan ni Juan at Juana de la Cruz. Kailangan natin ng mga nakikilahok sa solusyon ng mga problema. Marami po sa atin ay nahaharap sa sangandaan araw-araw. Kaya naman, ang hamon ko sa inyo, kung tapatan ng bulto-bultong suhol ang inyong prinsipyo, kung tumbasan ng sangdakal na salapi ang inyong malinis na budi, at kung busalan ng limpak-limpak na pera ang inyong konsensya, pipiliin mo pa rin bang magpakabayani? Sa ganito pong mga tukso, sinusukat ang ating prinsipyo. Sa ganito mga pagkakataong isinisilang ang mga tunay na bayani. Mga bayaning hindi humihingi ng pagkilala ng kasaysayan at naninindigan kahit walang nakakaalam. Nananalatay sa ating dugo ang kabayanihan ng ating mga ninuno. Tiwala po ako sa kakayahan ng bawat isang Pilipino na makatulong sa pag-asenso ng ating bansa. Hindi na natin kailangan pang magbuwis ng buhay o magpadanak ng dugo para lamang maging bayani. Ang kailangan lang natin ay ang wagas at bukal na pagtulong sa kapwa Pilipino. Ang simpleng pagsunod sa mga batas at pagtulong sa mga nangangailangan ay matuturing na ring kabayanihan. Ang bawat butil ng sakripisyo, ang bawat patak ng kawanggawa, at ang bawat sandali ng pagmamalasakit sa maliit mang paraan ay labis na tumitingkad kapag ginawa ng mahigit 70 milyong Pilipino. Ang mga Pilipino na po mismo ang magmamaniobra sa kapalaran ng bansa. Huwag tayong magpadiskaril sa ilan na nahumaling na sa kaisipang wang-wang. Hindi man nadanas ng ating mga ninuno ang kumpiyansang tinatamasa natin ngayon, tiyak na nasisiyahan din sila sa pagsisikap natin na itaguyod ang magandang kinabukasan para sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Muli, magandang araw po sa inyo lahat. Maraming salamat po.